Hi guys! It's me again and welcome to my second vlog. So, ang pag-uusapan po natin for today is about naman po sa contraceptive pills. Yes. Contraceptive pills. Kung pwede nga ba siyang inumin ng mga babae na wala pang anak. So, pwede nga ba nilang inumin ito? So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Ako kasi noon, yung nag-work ako, sabi ng mga katrabaho ko, hindi daw ako pwede uminom nun kasi wala pa daw akong anak, pwede daw masira yung mattress ko, and then yung bahay bata, pwede na raw na hindi na raw magkakaanak, sabi nila. And then, syempre, bata pa ako nun. Siguro 18 ata ako na 19, 20. Naniwala naman ako sa kanila, which is may point din naman sila. Pag sobra ka nga naman sa pills, example, 10 years ka na nagpipills or 15, siguro hindi rin talaga siguro maganda sa katawan mo yung ganun. Pero may mga kakilala kong 10 years na nagpipills, 15, okay naman. Siguro depende lang talaga sa katawan mo. So, hindi ako nagpills noon kasi, pero may nag-advise din sa akin na magpills daw ako para hindi ako mabuntis. Kasi hindi pa ako ready noon magbuntis. Kasi may mga, alam mo naman, may mga dream pa tayo, may mga plano pa tayo sa buhay. Pero syempre, naniwala ako sa nagsabi na hindi pa daw pwede kasi wala pa akong anak. Pag may anak ka, doon ka lang daw pwede mag-pills. Hanggang sa ayun na, yan na, shot. Tanan! Diba? Okay naman, kasi nasa 28 din naman na ako. Ang problema lang kasi, is hindi ko na siya napaghandaan. Hindi ako nakapag-ipon. So, hindi ako ganun ka-ready. Diba? So, ang tanong ulit, pwede nga ba talaga gumamit kahit wala pang anak si babae? Ang sagot po dyan ay opo, pwede po. Pwede po sa'yo, ma'am, na gumamit ng pills kahit wala ka pang anak. Huwag kang maniniwala sa mga nagsasabi na hindi daw pwede kasi masira ang mattress or bahay bata mo. Kasi, pag nabuntis ka at wala ka pang ipon o hindi ka pa handa, wala po silang may tutulong sa iyo. So, yun po. Pwede po. Lalo na kapag may boyfriend ka and then nag-aaral ka pa lang or wala ka pang ipon or may pangarap ka pa sa buhay, mag-pills ka po. And then, make sure lang po na ayusin mo ang pag-iinom kasi useless lang din po kung hindi mo siya maiinom ng maayos. So, may mga vlog, may mga ano naman po sa YouTube kung paano uminom ng tama. Pero, magbablog na lang din ako. Mayroon din namang nakasulat dun sa pack pag bibili ka kung paano gamitin. Basahin mo na lang or kung hindi mo pa rin gets, manood ka ng mga videos sa YouTube. Pero sige, sabi ko nga, magkakapagin ako ng about doon sa pag-inom, ng tamang pag-inom nito. Kasi sabi ko nga, useless lang din kung gagamit ka ng pills tapos ang ingay ng baby ko. Useless lang din pag, diba, isipin niya. Toddler na siya. Hindi na pala siya baby, toddler na siya. Pero kung medyo alanganin ka, it's better to consult your doctor. Para tanungin kung pwede nga ba sa'yo ang mag-pills. Kasi may mga tao din kasi na bawal sa kanila yung pills. Pero hindi na lang yung ganun eh. Ano bang, pag high blood ka or diabetes, pero bata ka po, diabetes ka. Pero yun nga, sabi ko ako medyo alanganin ka, pwede magtanong sa doktor. So yun po, One moment, ang please. sagot sa katanungan natin for today is kung pwede ba gumamit si girl kahit wala siya. Pwede po. Hindi ko masisira ang mattress and then hindi ko masisira ang bahay bata mo kasi doktor na rin po mismo nagsabi. Tinanong ko na rin po kasi sabi ko, Dok, pwede ba akong uminom? Pwede bang uminom? Hindi na pala ako kasi nagsabi ako. Pwede po bang uminom, Dok, kahit wala ka pang anak? Sabi niya, yes. Pwede po. Tsaka sa ibang bansa required talaga sa pag 18 ka na, record talagang mag-pills, lalo na pag meron ka ng boyfriend. Pero yung iba, kasi, 15, 16 ang anak na, gumagamit na sila. So, I think kung 16 ka, and then, may boyfriend ka, pwede ka na gumamit ng pills. Lalo na dyan sa mga nag-aanak tapos hindi naman naalagaan ng maayos yung anak nila, di ba? Ang dami sa Facebook. Ngayon yung mga bata na, tsaka baby na, nagdidisgrasya, or may nangyayaring masama sa oh my gosh. Nag-CCTV sila po para makita
makita ng CCTV yung nangyayari sa bibi nila, pero it's too late. Ano naman magagawa ng CCTV, di ba? Pag may nangyari bang masama sa anak mo, pupunta ng CCTV anak mo para i-save, di ba? So nakakainis lang yung mga nag-upload ng mga video na yung bibi napapahamak, di ba? So, huwag ka na lang mag-anak, girl. Kung hindi mo rin na mababantay na maayos yung anak mo, magpilis ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng bata na makakaranas lang ng sobrang paghihirap sa buhay. So, talaga yung mga ganun, di ba? Basta, kung hindi mo maharap at wala kang kapahanda, huwag ka muna mag-baby kasi bata po ang kawawa. Tsaka ang hirap po ng buhay, ang mahal po ng mga bilihin ngayon. Diyos ko, diaper, gatas, ang mahal po, mahal. Lalo na po pag hindi ka breastfeeding. So, sabi ko nga po, di ba? Sa first vlog ko about sa breastfeeding. Which is, nagkamali rin po pala ako dun sa first vlog ko, nung sinabi ko nung una. May nag-comment kasi sabi, imposibleng walang gatas ang babae pag nanganak. Which is, tama po siya. Imposible po talaga yun. Nagkamali lang po ako ng pagkakasabi ng as in walang lumabas sa belly ko. Pero, mali po yung pagkakasabi ko talaga. Wait lang. May lumabas po, pero konti lang po. May lumalabas po talaga ng una, white. And then, parang yung sabi nila antibiotic daw yun, pag good kay baby. May lumalabas naman po na pa-detect po siya ng ilang araw. Pero, konti lang po talaga yung lumalabas. Hindi po enough. Sabi ko, ako pinagpatuloy ko siguro, kung pinush ko lang, baka breastfeeding yung anak ko. Pero okay naman siya. Ayun naman siya. Nakasurvive lang po siya. So, yun po. Thank you po sa panonood. And then, sana i-follow nyo naman po ako at i-share ang video na ito. And then, see you on my next vlog. Thank you. Bye!